Si Popoy ang batang mahilig maglaro. Si Popoy mahilig maglaro at laging nakakalimutang gawin ang kanyang mga takdang aralin sa oras. Lagi nitong inuuna ang paglalaro. Hindi rin ito tumutulong sa gawaing bahay. Madalas ay inuutusan niya ang kanyang nakakabatang kapatid na gawin ang mga gawaing bahay. Maria, ikaw na ang gumawa nito at ako ay lalabas na. Ang aking mga kaibigan ay kanina pa naghihintay sa akin. Kuya, ang sabi po sa akin ni Inay at Itay ay kayo daw po ang magliligpit nito. Tapos ko na pong ligpitin ang ibang gamit. Kayo po ang nakatuka na maghugas din ng mga ating pinagkainan. Pagkatapos po niyan ay kailangan na po nating gawin ang ating mga takdang aralin. Maria, ikaw na muna ang gumawa nito at kailangan ko nang umalis. Babawi na lamang ako sa iyo bukas. At isa pa gagawin ko ang aking mga takdang aralin pagkatapos naming maglaro. O sige na, alis na ako. Agad-agad umalis si Popoy, hindi na nito hinintay na makapagsalita pa ang kanyang kapatid. Walang nagawa si Maria kung hindi gawin ang mga gawaing bahay na ibinili ng kanilang mga magulang. Si Maria na rin ang nagligpit ng mga gamit ng kanyang kuya Popoy. Lumipas ang oras ay naglalaro pa rin si Popoy. Nakalimutan niyang gumagabi na at kailangan na niyang umuwi. Ang mga iba nitong kalaro ay umuwi na rin. Pero siya ay nawiwili na sa kakalaro. Ginabi na si Popoy at agad itong dumiretso sa kanyang kwarto upang umpisahan ang kanyang takdang aralin. Kinaumagahan habang nag-aalmusal ang mag-anak ay napansin ng kanyang ina na ito ay inaantok pa. Popoy, mukhang inaantok ka pa, ikaw ba ay nakatulog ng maayos kagabi? Opo, inay, nakatulog po ako ng maayos kagabi. Mabuti naman kung ganon, natapos mo din ba ang iyong takdang aralin, Popoy? Opo, inay, tapos ko na po. Huwag po kayong mag-alala dahil madali lang po iyon. Pagkatapos mag-almusal ay pumasok na sina Popoy at Maria. Laking gulat ni Popoy nang biglang magsabi ang kanilang guro ng maikling pagsusulit. Hindi ito nakapaghanda para dito. Maglabas ng isang papel at tayo ay merong maikling pagsusulit. Alam kong nakapaghanda kayo dahil nasabihan ko kayo kahapon. Nagsimula na ang pagsusulit ay hindi mapakali si Popoy, nakaligtaan kasi niyang pag-aralan ang ibinili ng kanilang guro kahapon, wala nang nagawa si Popoy kung hindi sagutan sa abot ng kanyang makakaya ang mga tanong. Pagkatapos ng ang sandali ay natapos na din ang pagsusulit na inihanda ng kanilang guro. Pwede na kayong pumunta sa ating kantina at kumain. Bago ang inyong uwian, ay ibabalik ko ang inyong mga papel na may marka. Kailangan nyo itong ipakita sa inyong mga magulang. Hindi nagtagal ay dumating na ang mga magulang nito. Tanging si Maria lamang ang kanilang nadatnan sa kanilang munting sala. Pagkatapos batiin si Maria ng kanyang mga magulang ay agad naman silang dumiretso sa kwarto ni Popoy. Popoy anak, andito na kami ng iyong tatay. Mukhang hindi ka pa ata nakakapagpalit ng iyong damit. Tahimik lamang si Popoy at yumuko na lamang ito. Lumapit naman ang kanyang mga magulang sa kanya. Pagkalapit nila ay bigla na lamang itong napaluha. Popoy anak, anong nangyari at ikay umiiyak? Meron bang masakit sa'yo? Sabihin mo sa amin ang nanay mo. Patawad po, itay at inay, masyado po akong nawili sa paglalaro at nakalimutan kong pag-aralan ang ibinilin sa amin ng aming guro. Dahil sa kakalaro ko, mababa po ang aking marka. Anak, mahalaga ang edukasyon, may oras para sa pag-aaral at paglalaro. Alam kong masaya ang maglaro pero kailangan mong alalahanin na unahin mo lagi ang iyong pag-aaral. Magsilbi ng aral ito sa iyo, anak. At naniniwala akong makakabawi ka sa susunod na pagsusulit. Tama ang nanay mo, Popoy. Lagi mong uunahing tapusin ang mga takdang aralin at mga gawaing ibinigay ng iyong guro. At hindi rin masamang paghandaan ang susunod na aralin. Anak, bawi tayo sa susunod na pagsusulit, kaya mo yan. Opo, itay at inay, pinapangako ko po, hindi ko na po ulitin at mag-aaral na din po ako ng maayos. Uunahin ko na pong tapusin ang aking mga takdang aralin. At tutulong na rin po ako sa mga gawaing bahay. Patawad po ulit. Niyakap naman siya ng kanyang mga magulang. Simula noon ay naging masipag na sa pag-aaral si Popoy, lagi nitong inuunang gawin ang kanyang mga takdang aralin at tumutulong na rin siya sa mga gawaing bahay. Higit sa lahat tinutulungan din niya ang kanyang kapatid na si Maria sa mga takdang aralin nito. Sinisigurado ni Popoy na wala itong nakakalimutang gawin bago ang paglalaro niya. Masayang-masaya naman ang mga magulang ni Popoy sa malaking pagbabago nito. Maging ang guro ni Popoy ay masaya din. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli.